Buhay ID Carrera. Good day, A to Anne. Matagal mo na akong follower at listener. I would like to share my life story to inspire others, especially those students who continue to dream and strive for their goals. By the way, I am Therese, 33 years old. Since bata ako, nalaman ko na isa lang akong adopted child ng parents ko. Pero hindi ito naging kakulangan sa pagkatao ko. Pagkos, naging inspirasyon ko pa ito na mas lalong abutin ang mga pangarap ko. Hindi kami mayaman, ang papa ko ay nagtatrabaho lang sa isang shop at ang mama ko naman ay nagtatrabaho sa health center. Maliit lamang ang kanilang sinasahod, minsan pa nga ay hindi ito kakasya sa mga gastusin sa pang-araw-araw. So fast forward Ate Anne, after ko gumraduate ng high school ay nag-stop muna ako sa pag-aral dahil sa maraming dahilan. Una, hindi ako kayang pag-aralin ng parents ko dahil dumating sa punto na natanggal ang papa ko sa trabaho dahil nagbawas ng employees ang pinapasukan niya. Tanging mama ko na lang ang naghahanap buhay sa amin habang ang papa ko ay patuloy na naghahanap ng bagong trabaho. Gusto ko munang tumulong sa kanila upang makapag-ipon na rin para sa aking pag-aaral. Pumasok ako bilang isang crew sa Jollibee kahit alam kong hindi sapat ang kikitain kong pera, nagpatuloy pa rin akong magtrabaho dito for how many years. Naiinggit na lamang ako sa mga kaklase ko noon na nakikita kong nakapagtapos na at yung iba ay naghahanap na ng magandang trabaho tapos iba pa sa kanila ay nasa ibang bansa na. Dumating din sa point na napapagod ako, yun bang nagsama ang pagod at lungkot, tapos doubted ka pa sa sarili mo at nakukumpara mo sa ibang tao, kesyo ganto na sila tapos ikaw nasa ibaba pa. Lalong-lalo na yung pressure na naramdaman ko noon kasi nga sinasabi ko, lumalaki na ang edad ko, tumatanda na. Ang mga magulang ko, tapos ganto pa ako. Wala pang nararating, wala pang napapatunayan. Napapatanong na lang ako kung hanggang dito na lang ba talaga ako. Dagdag pa yun bang kahit anong gawin mo, hirap ka pa rin talagang tulungan ang sarili mo. Dumating din sa point na nawalan na ako ng pag-asa dahil sa ilang taon kong pagtatrabaho, hindi pa ako nagkaroon ng pag-asang makapag-aral ulit dahil sunod-sunod ang kamalasan na nangyayari sa buhay ko. Tuwing nakakaipon ako para sa pang-aral ko, sunod-sunod na pagsubok naman ang dumadating kaya kahit anong ipon ako nagagastos at nagagastos din ito. Tinanggap ko na lang sa sarili ko na baka nga ay hindi na ako makakapag-aral at wag na lang ipagpatuloy ang mga pangarap ko dahil naginging mas malabo na nga ito hanggang sa isang araw. May nag-message sa akin, nangangmusta siya at iniimbitahan niya akong sumama sa Thanksgiving sa church nila sa darating na Sabado. Siya pala yung kaibigan ko nung high school na itago na lang natin sa pangalang Angie. Hindi niya naman ako pinilit, ang sabi lang ay kung gusto ko daw pumunta ay we welcome nila ako. Sa totoo lang, wala sa isip ko na pupunta ako at hindi ko binabalak na pumunta. Ibinaliwala ko muna ito ng ilang araw at ang nasa isip ko naman ay malayo pa naman yung Sabado saka na ako magde-decide kapag malapit na. Fast forward uli, Biyernes ng gabi, nakatanggap ako ulit ng messages galing sa high school friend ko. Tinatanong niya kung makakarating daw ba ako. Nag-text back ako sa kaniya at ang sagot ko ay, oo, makakarating ako. Kinabukasan naghanda na ako para sa pupuntahan kong Thanksgiving. At inumpisahan ito sa isang mass. Nakakaramdam ako ng antok habang nagsasalita ang isang pastor sa harapan hanggang sa may binanggit siyang isang Bible verse. Isang Bible verse na nung narinig ko ay, natauhan ako, nawala bigla ang antok ko pati mga doubt sa sarili ko, at lalo na ang mga worries ko. Isaiah 60:22, when the time is right, the Lord will make it happen. Napaiyak na lamang ako habang nakikinig kay pastor na nagsasalita sa harapan at napawi lahat ng pagkadismaya ko na agad ay napalitan ito ng pag-asa, pag-asang magpatuloy at pag-asang bumangon. Simula noon, mas sinipagan ko pa sa pagtatrabaho. Kung sa umaga ay isa akong crew, sa gabi naman ay isa akong waitress sa isang restaurant malapit lang din sa tinatrabahuan kong Jollibee. At nakikita ko ang malaking pagbabago, hindi na ako basta-basta akong mapagod, malaki na rin ang tiwala ko sa sarili ko, nakakayanin ko. Nang makapag-ipon ako ay nag-enroll kay Nick
ay nag-enroll ako sa paaralang nais kong pasukan kung saan sisimulan kong buuhin ang aking mga pangarap. Kinuha ko ang BS Pharmacy dahil gustong-gusto kong maging isang pharmacist, first year hanggang fourth year. Hindi naging biro ang napagdaanan ko. Inaamin kong kailanman ay hindi nawala. Wala ang mga pagsubok, ngunit mas lalong sinisipagan ko dahil alam ko na balang araw kapalit ng paghihirap ko ay ang kaginhawaan, ninanais ko. Tuwing nawawalan ako ng pag-asa, inaalala ko kung bakit kailangan kong lumaban at magpatuloy. Sa tulong din ng pagbabasa ng Bible, ay mas lalong lumakas ang loob ko na huwag basta-bastang sumuko sa laban. Sa edad na 27 ay gumraduate ako ng kolehiyo at ngayon ay 33 years old na ako at masasabi kong nagtagumpay ako dahil 4 years na akong clinical pharmacist ngayon. Totoo nga ang kasabihang buhay ay di karera. Huwag kang mag-focus sa kung ano na ang naabot ng iba. Mag-focus ka sa sarili mong ambisyon sa buhay. Be gentle with yourself and don't put too much pressure on yourself. Kahit matagal-tagal na proseso ang aking napagdaanan bago nakamit ang kaginhawaan, ay masaya pa rin ako sapagkat wala namang nahuhuli sa pag-abot ng mga pangarap sadyang hindi mo pa lang talaga panahon at oras. At sa mga nakikinig ngayon, nais ko lang sabihin na delays can be part of God's design to teach us to trust Him and to grow up in our character. God's timing is not our own. God tells us in Isaiah that God's ways are not our ways, and His thoughts are not our thoughts. God's ways are higher and grander than our own. So trust God today with the timing in your life.